Hello, magandang araw po sa ating lahat. Oras po natin, alas 5:19 na po ng hapon. Araw po ng Lunes, May 19, 2025. Kakaproklama po ng mga nanalong party list. So hindi ko na po isa-isahin sa inyo, pero 53 party list ang mga nanalo. Marami naman dyan magpo-post na kung sino yung nanalong party list at naipoklama ngayong araw. Kasunod niya ng pagkaproklama ng mga nanalo na 12 senador. Okay? So pero, naku Diyos ko, grabe naman ang mga reaksyon ng mga naniniwala sa mga demonyo, ng mga Duterte. Alam mo, nagagalit sila. Bakit daw po hindi pinroklama ang Duterte Youth Party List? Matatandaan po ninyo mga kamunting tinig at mga Duterte diehard supporters, isa po ang channel natin na ito na nananawagan na sana po i-disqualified itong Duterte Youth Party List na ito dahil magtataka ka kung ipa-disqualified, hindi naman po sila nagre-representa ng mga sektor ng lipunan. At isa pa, itong Duterte Youth Party List, hindi daw po ito narehistro. So hinihintay po, normal lang yan ang mga proseso kapag may pending case. Oo, pag halimbawa may mga disqualification case, may mga petition to cancel the certificate of candidacy o registration. Ang problema, hindi nga na-register daw eh. O, yan yung isa sa mga balita, mga haka-haka. Pero natatawa ako sa mga reaksyon ng mga Duterte diehard supporters dahil patay na naman daw ang demokrasya. Iniipit na naman daw po ang mga Duterte Youth Party List. Bakit daw po hindi pinayagan? Bakit daw yung iba pinayagan samantalang sila hindi? Hindi lang naman Duterte Youth Party List ang hindi naproklama. Pati yung BH ata, no? So, mga kamunting tinig, yan po ay nagbunga ang mga panawagan. Kulurom, walang registration. Pangalawa, hindi naman nagre-represent yan ng sektor ng mga kabataang Duterte. So kung ganun pala, pwede pala magkaroon ng mga Duterte, mga party list na apelyedo ng mga politician. Dapat ang Commission on Election, pag once nga na may kaso na ipinakyat sa inyo laban po sa mga kandidato o sa mga party list, aksyonan nyo kaagad yan. Hindi na sa kapanaman nanalo, hindi nyo pa pinroklama. Pagkatapos, pinapayagan nyo pa yung mga nakakulong. Yon ang mga tanong. Pero dito, marami pong nagbunyi na mga kababayan po natin. Marami ang satisfied sa desisyon ng Commission on Election na hindi muna iproklama itong Duterte Youth Party List dahil may pending pa na kaso sa komisyon. Pag-uusapan pa yan ng in-bank kung ano po ang magiging desisyon, papayagan ba sila? Di ba katulad niyan, yung akbayan nga, 3 buwan bago mag-eleksyon. Saka lang po sila nakaupo. So dahil sa yun ang nangyari, sinipagan ng akbayan ngayon. Kaya nga nakasungkit sila ng 3 upuan sa Kongreso. Kasi matatandaan natin, yung akbayan, huli lang yan na proclaim eh. Correct, di ba? So hindi po sila nakaupo hanggang sa nagdesisyon ang komisyon na medyo matagal-tagal na rin o ilang buwan na lang bago mag-eleksyon saka pa nakaupo itong akbayan. So siguro, iko-contest ng Duterte Youth Party List ito, sabi nga ng iba, Duterte Iyot Party List daw. Kasi may kung iyot. Sabi ng iba may kung iyot, kaya Duterte Iyot Party List. So kidding aside, tama lang naman ang ginawa ng Commission on Election na hindi muna iproklama itong Duterte Youth Party List na ito dahil po sa may pending na kaso. Ngayon, ang dapat nating malaman at dapat nating imulat yung ating mga kaisipan na sana pagtulong-tulungan natin na ipaliwanag
or i-present yung ating mga thoughts, mga idea, pagdating po sa mga bagay na yan. Kasi, kung payagan ninyo ang mga ganyang klase, mga party list na hindi naman nagre-representa sa marginalized sector, parang madidefeat po yung constitutionality ng pagtatag ng party list. Anong klaseng sektor ang iniprepresenta niyan? Lahat ng mga kabataan, lahat ng mga youth na sumusuporta sa mga Duterte, ganon. So nagagamit. Dapat pag-aralan po ng Commission on Election na next time, magiging aware sila at magiging knowledgeable lalo sa pag-aproba ng mga COMELEC na ng mga party list, I stand to be corrected, na hindi naman nagre-represent sa marginalized sector. Ano may tutulong ng Duterte Youth Party List? Saan sila kukuha? Sa mga naniniwala sa mga Duterte? Natatawa kasi ako sa ibang mga pangalan ng mga party list. Dapat ang Commission on Election magiging firm ba? Dapat matibay ang paninindigan na kapag alam nyo na kaduda-duda ang party list na yan, huwag na ninyong isali. Huwag kasi, pag nanalo yan, i-disqualified lang naman. Dapat, di-disqualified nyo na. Or, kumbaga, kinancel nyo na ang COC. Tama? Dapat i-cancel nyo niya yung COC. Huwag nyo nang pasalihin para matanggal sila sa balota. Katulad yan, matagal na nananawagan ang taong bayan dyan sa Duterte Youth Party List na yan. Kasi hindi po sila para sa marginalized sector. Para po sila sa pagprotekta sa mga Duterte. Sa apelyido pa lang ng mga Duterte. Correct? Sa apelyido pa lang na Duterte, nagre-represent ba yan ang taong bayan? Yung Duterte Youth Party List na yan, marginalized sector ba ang kanilang ipinipresenta? Hindi. Klarong-klaro, pinagtatawanan nila kung nakalusot ito. Anong yabang nila nito? So, ngayon, kaya hindi nakalusot, di tingnan natin kung ano yung mangyayari kung ilaban po ng kanilang mga legal counsel. Kasi alam natin may mga kanya-kanyang abogado ang mga COMELEC at saka hindi naman po binabawalan ang mga COMELEC na mag-apila. So ilalaban nila ito, di maghintay na lang sila kung sino po yung matatalo at sino yung mananalo. Kung makonvince nila yung komisyon na payagan silang iproklama o hindi. Pero dapat, pag hindi ka dapat payagan, i-cancel nyo na kaagad yung registration. Huwag nyo na ang tanggapin. Kahit gaano pa kayaman. Kasi magbabayad ka ng registration fee mo Tapos tatanungin pa magkano yung pondo nyo o ano ba ipinipresenta nyo. Hindi ba nahalata ng COMELEC? Duterte Youth Party List. So, klarong-klaro talaga na talaga yun. Hawak. Pag sinabi mong Duterte Youth Party List, anong pinagsiserbihan niya? Taong bayan. Exclusive lang sa mga sumusuporta sa mga Duterte ang kanilang pagsiserbisyuhan. So, yan ang pinakamagandang development na nangyari ngayon dahil nagbunga din ang panawagan natin na wag iproklama dapat i-disqualified, i-cancel. Paano i-cancel mo? Hindi naman pala rehistrado. Mayabang kasi itong mga congressman ng ganitong klaseng party list. Klarong-klaro na for the sake of Rodrigo Duterte and Sara Duterte. Tingnan mo nung hearing ng Blue Ribbon Committee kung paano po mag-tantrum yung si Cardema, yung asawa ni Ronald Cardema. Naakala niya siya lang yung nagmamahal sa bayan. Parang akala niya na monopolize na yung pagmamahal. Tama? So ayan, pero ang isa lang sa talagang sigurado, pag nagbabasa ka ng mga Facebook, comment sa YouTube, marami po ang natuwa sa desisyon ng Commission on Election na wag iproklama ang Duterte Youth Party List. Kasi may pending pa sila na pananagutan sa komisyon. They need to explain
3 pa naman ang upuan na nakuha nila. O di, pinagtatawanan sila ngayon ng mga akbayan. Pinagtatawanan sila ng mga taga-suporta ng mga party list na mga nanalo at naiproklama ngayon pong araw, May 19, 2025. Dapat tayo naman kasi ng mga ng mga Pilipino, mamili tayo ng mga party list na talagang ipinaglalaban ang karapatan ng mga nasalaylayan, marginalized sector, mga sa fere-fere, no, ng society. O, dapat malinaw ano ba yung gusto nilang gawin, sino ba mga benepisyo, sino ba yung pagsuportahan nila, kasi makakakuha sila ng pondo mula po sa gobyerno. Eh, ang Duterte Youth Party List, grabe makakritik sa gobyerno. Akala mo, hindi po sila dapat na maupo. Hindi po sila dapat maupo sa gobyerno kung ganyan yung mga mentalidad. Mas effective sila na kritik ng gobyerno kung nasa labas sila ng gobyerno. Mantakin mo, sa bagay, it's a matter of your choice nyo naman yan. Pero mantakin nyo, kung binabatikos ninyo ang gobyerno, bakit kayo papasok sa gobyerno? Ha? Kung talagang para kayo sa bayan, pwede naman kayo magserbisyo, pwede naman kayong bumatiko sa gobyerno na hindi tumatanggap ng pera, ng sahod, ng pondo. Correct? O, ayan lang. Hanggang sa dyan lang mga kamunting tinig, nagbunyi po ang sambayan ng Pilipino dahil marami po ang tutol na maiproklama at payagang tumakbo itong Duterte Youth Party List na ito dahil po sa hindi naman po di umano nagre-representa ng marginalized sector or marginalized sector. Ang kanilang pinoprotektahan, sinusuportahan, mga Duterte man. Kaya sa issue ng budget ni Sara Duterte, akala mo yung may alam ba? Wala. Tumigil na kayo ha. So congratulations sa COMELEC kahit na disappointed ako sa mga iba't iba ninyo na every election na lang may mga problema kayo. Dapat wala pa ang eleksyon, ready na kayo. Hindi na. Dapat pa may mga ganyang klase na i-disqualified nyo na. Huwag nyo nang hayaan kasi nasa inyo po yung desisyon. Pinapaasa nyo pa kasi yung mga Duterte Youth Party List na yan eh. O ngayon ang nangyari, wala. Nahulog sila sa kangkungan. Good job. So abangan natin kung ano po yung mga legal remedy, yung mga diskarte ng abogado ng Duterte Youth Party List para makonvince ang komisyon na payagan silang iproklama. So pag hindi sila proklamado, kahit nanalo sila, wala silang mandato na makaupo. So ibig sabihin, pending ang kanilang status. Matagal pa naman yan. Baka mamaya 1 month na lang bago mag-eleksyon saka yung desisyon ng komisyon. Kasi katulad ng akbayan, naghintay sila. Hindi sila nagrally, hindi sila nagalit. Pero ang mga Duterte Youth Party List, naku, galit na galit, gusto manakit, pikon na pikon. Yan ang kanilang mga nang aaway sa social media. Magko-comment ng mga kaliwat kanang pambabatikos sa mga post ng pro-government. Yan ang Duterte Youth Party List. Sa mga sumusuporta sa Duterte Youth Party List, mirisi, dawatan ninyo na natalo kayo. Wa kayo pinayagan o hindi kayo pinayagan na maproklama. Duterte Youth Party List, mirisi. Dahil hindi kayo na iproklama ng Commission on Election. Sa bago po sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lalo kayong updated at manonotify kapag ako po ay magla-livestream at mag-upload ng mga updated video. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod nagsasabing tayo ang mga bagong Pilipino na mga may munting tinig sa bagong Pilipinas.